ang nagdaang linggo sa bahay ni Kuya. Binigay ang nakakatumbling na ikalawang weekly task ng Dream Team. Isang cheer dance routine ang kinakailangan ninyong gawin. Para mapaghandaan ang gagawing cheer dance routine, sumailalim ng housemates sa training ng UP Pep Squad at nagsimula na ang kanya-kanyang pagsubok ng mga miyembro ng Dream Team. I get very anxious when we have to dance. It just brings bad memories. Every time na masaya ako sa iba, nalulungkot siya. Nahihirapan na ako. Paano ako makakadya para maging masaya din siya. Mali talaga, mali. Dapat hindi ako natatakot na mawala sa akin yung mga tao sa buhay ko. Kaano man kayo magkalayo, dapat tiwala na nariyan ang kaibigan. Kailangan maging example ako sa anak ko na matibay ako. Pero nakadagdag ding interest ng mga taong binibigyan nila ng suporta. Nang dahil sa kanya, nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Boys will come and go. Ako, I will always come and I will never go. Kaya't sa pagsasagawa ng weekly task performance, damang-dama ang pagiging inspirado ng Dream Team. Kayo ay nagwagi sa inyong weekly task. Ngayong gabi, isang bagong hamon ang kailangang pagtagumpayan ng housemates. Ay, nomination. At sa muling pagbibigay puntos, bumalik din ang hirap ng paglalagay sa kasama sa alanganin. Thank you po, Kuya. Kailangan ko na ang boto mo. Sino-sino nga kaya sa Dream Team ang mabibigyan ng puntos? Sino kaya ang may paglalaban ng kanyang karapatang manatili sa bahay? Abangan ang lahat ng yan sa first nomination night ng Dream Team sa Nordic Brother Lucky Season 7. Talagang madami na ang pinagdaanan ng Dream Team sa loob ng bahay at mas makikita na mas tumitibay na ang kanilang samahan. Pero paano kaya nila haharapin ang matinding hamon ng unang nominasyon? Yan ang ating aalamin ngayong gabi dito lang sa PBB Lucky Season 7 Dream Team First Nomination Night. Hello Philippines and hello world! Bilang parte ng Dream Team, marami ng pinagdaan ng nomination nights ang ating mga housemates. Pero kitang-kita na ang prosesong ito ay hindi pa rin madaling pagdaanan. Lalo na at mahaba na ang panahon ng kanilang pagsasama. At tulad ng dati, ang top 3-pointers na housemates na makakakuha ng pinakamataas na boto ang siyang magiging nominado. Ibig sabihin, maaaring higit pa sa 3 housemates ang pwedeng maging nominado kapag merong nagtay ng puntos. Pero maaari naman nilang burahin ang kanilang pangalan sa listahan ng nominado kapag sila ang nagwagi sa Ligtas Challenge. At malalaman natin ang resulta na yan sa dulo ng ating programa. Pero sa ngayon, samahan niyo muna ako dahil kakausapin na natin ang mga housemates na nag-aabang sa eviction room para ipaalam sa kanila kung sino ang kanilang mga ibinoto. Hello, housemates! I'm so happy to see all of you dahil ito ang unang beses na makakausap ko kayong lahat bilang Dream Team ni Kuya. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Actually, ito talaga ang unang beses na makakausap ko naman ang adult housemates. Kaya gusto ko sana mag-hello kay na Aura Cora Jerome Tanner. Hello! Of course, before we start ng mga anunsyo na gagawin ko, gusto ko munang kausapin si Tanner. Hi, Tanner! Hello? Because I heard you came from another country and you're probably not familiar of me. I would like to introduce myself. I am your mother. No, I'm Tony Gonzaga, and I am the host of this show. Anyway, it's finally nice to talk to you, and
I just want to ask you, how are you adjusting that you have a new set of housemates in the house? With the new set, pretty easily. Everyone's super nice, super fun, easy to get along with, and sobrang saya. Sobrang saya. O ngayon naman, gusto ko kamustahin si Kiss eh. Kiss eh, siyempre bilang dati, teams lang ang kasama mo sa bahay. Ano sa tingin mo ang kinaibahan ng parte ka na ng Dream Team? Tapos iba't ibang grupo na ng housemates ang nakakasama mo ngayon sa loob ng bahay. Same thing pa naman po, except na yung mga kasama namin mas nakakatanda sa amin. So, mas marami kaming points of view na nakikita kasi they come from different places and different na mga buhay. So, mas marami kaming tutunan and then a whole new variety of people. So, interesting at masaya naman as usual po. Yes, mas malaki ang adjustment, hindi ba? Nico! Ano na ang pakiramdam ng balikat mo? Gumagaling na po. Magaling na? Yes po. Okay. Ngayon, sino naman kaya sa inyo ang magiging masaya sa resulta ng nominasyon? Dahil sa puntong ito, ipapaalam ko na kung sino sa inyo ang naging ligtas at kung sino ang mga nominado. Sa kasalukuyan, kayo ay nandito sa eviction room at kapag kayo ay ligtas, maaari na kayong makahinga ng maluwag at makabalik sa loob ng bahay. Pero, kung kayo ay nominado, mananatili kayo sa kwartong ito para harapin ang inyong kapalaran. Manda na kayo, housemates, dahil magsisimula ang ating anunsyo ng nominasyon. At sisimulan ko ito sa Team Housemates. Pinakita ba ng kabataang Pinoy na kaya niyong makisabay sa mga nakakatandang housemates o meron nga ba sa inyong hindi nakaka-focus sa inyong weekly task? At ang hindi pagbigay ng all-out effort kaya ang dahilan, kaya meron sa inyo na binoto para mag-go out na ng bahay ni Kuya. Teen Housemates, ang bilang ng mga nominado sa inyo ay wala. Ibig sabihin, kayong lahat ay ligtas sa nominasyon, maaari na kayong bumalik sa loob ng bahay. Thank you. Magpapatuloy tayo, housemates. Ngayon naman ay kakausapin ko ang adult housemates. Ang grupo ninyo ang nakakuha ng perfect score sa lahat ng lucky task, kaya kita ang pagpupursige ninyo sa mga hamon. Pero naging maganda kaya ang pakikitungo nyo sa inyong mga bagong kasama? O meron kayang naging mahirap pakisamahan? O di kaya naman naging masyadong bossy? O baka naman nakita ng inyong kasama na talagang porsigido lamang kayong magwagi? Adult housemates, sa inyong grupo ang bilang ng nominado ay tatlo. Ibig sabihin, only one of the four of you are safe tonight. At ang pangalan ng ligtas sa inyong grupo ay Cora, you are safe tonight. I'm sorry, Aura, Jerome, and Tanner, you are all nominated this week. At mananatili muna kayo dito sa eviction room. Cora, makakabalik ka na ng bahay. Ngayon ay pupunta tayo sa celebrity housemates. Ang grupo ninyo ang may pinakamaikling pamamalagi sa loob ng bahay kumpara sa ibang mga grupo. Ang tanong, nakayanan nyo bang makihulubilo sa mga ibang kasama at buo ba ang inyong loob sa pagharap sa mga hamon ni Kuya? O meron ba sa inyong nakitaan ng kahinaan? Celebrity housemates, ang bilang ng mga nominado sa inyong grupo ay isa. At ang pangalan ng housemate na nominado sa linggong ito ay
ating pagbabalik. Sino nga kaya ang kukumpleto sa mga nominado? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng PBB Lucky Season 7 First Nomination Night. At nagbabalik po ang First Nomination Night ng PBB Lucky Season 7 Dream Team. Ngayon naman ay babalikan ko ng celebrity housemates para ipaalam kung sino sa kanila ang nominado. Tandaan niyo lamang po sina Nico at Makoy ay 2-in-1 housemates kaya pareho po ang kanilang magiging kapalaran kung sakaling sila ay ligtas o nominado. Ngayon naman ay samahan niyo ako sa pakikipag-usap sa kanila. And I am back, celebrity housemates. Magpapatuloy tayo. Dumating na ang takdang panahon para ipaalam sa inyo kung sino ang mga ligtas at sino ang nominado sa inyong grupo. Ang babanggitin kong pangalan ay ang nominado sa grupong ito. I'm sorry, you are nominated this week. Jinri. Ibig sabihin, Elise, Nonong, Nico at Makoy, ligtas kayo sa linggong ito. Maaari na kayong bumalik ng bahay. And there you have it, sina Aura, Jerome, Jinri at Tanner nga po ang mga nominado sa linggong ito. Paano nga ba tumakbo ang naging botohan para sa kanila? Narito po ang detalye ng kanilang pagboto. Binibigyan ko ng 2 points si Tanner. Minsan di ko na po nakikita yung eagerness sa kanya na excited siya to do the task. 1 point si Ate Aura. Pakiramdam ko po sarado na yung circle niya or hindi na po siya nag-open for mga bagong tao po kuya na makilala. 2 points si Tanner. Nahihirapan po kaming kilalanin siya, huli na ugali niya dahil masyado siyang mailap siguro dahil sobrang tahimik niya o takot siya mag-input po minsan. Na 1 point po si Ate Aura. Hindi pa niya na ipapakita niyo yung totoong nararamdaman po talaga niya. Nahihirapan po kami makuha po yung loob po niya kuya. 2 points to Tanner because I feel like he is not as considerate about the other people in the house because we have limited amounts of food. He eats without considering the other people. 1 point to Cora because she forgets to do her chores, therefore we have to do her chores. 2 points si Jinri po. Hindi ko lang po ma-feel yung pagiging pamilya sa akin dito sa loob ng bahay. 1 point po kay Edward po. Sa lahat po ng boys kuya, siya po yung hindi ko masyado pong ka-close kuya. 2 points to Aura in the last cheerleading task where she could be quite bossy. I found myself as well as a few others being sort of ordered around sometimes. 1 point at the Cora. Some of her jokes I feel are kind of inappropriate sometimes. 2 points si Kuya Jerome. Medyo hindi ko lang po nagustuhan kuya na minsan gumagawa siya ng green jokes. 1 point si Kuya Tanner dahil sa lahat po siya po yung hindi ko masyado nakitaan ng sobrang effort sa cheerleading po namin na task. 2 points si Ate Aura. Kapag nagsalita siya ng prangka, hindi niya alam na baka may nakakasakit na siya. 1 point si Kuya Tanner. Alam niya na hindi ako masyado marunong sa language niya, magkaintindihan kami. Kaya hindi niya ako masyado kinakausap. 2 points si Ate Jinri po kuya. Lagi din po siyang umiyak and nawawala po kami sa focus. 1 point si Ate Aura po kuya. Kami po yung nakikinig lang po sa leader. Si Ate Aura po na pinapangunahan niya po yung leader po. 2 points si Jinri. Hindi dapat natin ginagamit yung past failures para
Panghinaan pa rin tayo ngayon sa present challenges na haharapin natin. One point si Kuya Nonong. Siya po yung nagmo-motivate sa aming lahat, pero kapag siya na po yung nahihirapan, nakukulangan po ako sa efforts na i-improve yung sarili niya. 2 points to Jinri working with this week. When she doesn't get up the first time, it's really hard because she kind of breaks down and everybody feels like they need to help her out and bring her back up. And it kind of distracts everyone from working together. 1 point to Young. I feel like he doesn't put in all of his effort when he's practicing with us all the time. It distracts me from learning as well. Ang 2 points si Jinri po. Si Jinri lang po yung sumuko dun sa task na binigay sa kanya. 1 point si Maymay dahil po hindi ko po nakita yung focus niya sa mga task na ginawa namin for this week. 2 points si Jerome. Medyo linoko po niya kaming mga housemates. Hindi lang tungkol sa sexuality niya, pero sa personality niya. 1 point si Aura dahil sa cheerleading challenge, hindi talaga kailangan na masaktan ng ganong katindi si Nico. Sa sobrang gusto ni Aura umangat sa pyramid at ipakita kung anong kaya niyang gawin, medyo hindi niya po naisipan yung mga nagbubuhat sa kanya. Aura, Opo. Jerome, Jinri, at Tanner. Kayo ang 4 na nominado sa linggong ito. Pero, you still have a chance to erase your name from the list of nominees. Dahil bibigyan ko kayo ng pagkakataon na iligtas ang inyong sarili. At ito ay sa pamamagitan ng isang ligtas challenge. At kung sino man ang magwawagi, siya ang ligtas sa linggong ito. Activity area para po sa Ligtas Challenge ng mga nominado, kailangan nila ng matinding diskarte, concentration at willpower para magwagi. Nakita nyo naman na meron tayong table dito sa aking harapan na umuuga katulad dito. You see? Ayan. Ang kailangan po nilang gawin ay balansin ito para pumantay sa pamamagitan ng paghawak sa taling ito na konektado sa ating mesa. At kailangan nilang ipatong sa mesang umuuga ang mga wooden blocks na nandito sa aking tabi, katulad nito. There. Okay. Ipapatong nila dyan at kailangan nila itong balansihin para makabuo ng 2 level ng pyramid. Ang first level ng blocks ay ang ating unang level, kailangan 5 ang mabuo nila at ang susunod naman ay 4 blocks sa pangalawang level. Pero, katulad ng mangyayaring ganito, anytime po na mahulog ang ating wooden blocks, kailangan nilang bumalik muli at itayo ito bago sila pumunta at kunin ang susunod na block. Ang 4 na nominado ay magkakaroon ng 2 face-off sa ating Ligtas Challenges. Ibig sabihin, 2 nominees po muna ang maglalaban-laban sa isa't isa. At ang magwawagi ay pupunta sa next round. Pagkatapos po noon ay maghaharap din ng 2 natitirang nominees at ang magwawagi sa 2 face-off ay muling maghaharap para sa last round para malaman kung sino ang ligtas sa linggong ito. Okay? Sino nga kaya ang magwawagi at maliligtas? Malalaman natin ang lahat ng yan sa pagbabalik ng first nomination night ng PBB Lucky Season 7 Dream Team. At nagpapatuloy ang first nomination night ng PBB Lucky Season 7 Dream Team. Kanina, matapos i-anunsyo ang mga nominado, nagbunutan sila kung sino ang magiging magkalaban sa first and second face-off. At ang unang pares na magtutunggali ay sina Aura at Jerome. Ngayon naman ay tignan natin kung sino sa kanila ang magwawagi. Aura at Jerome, humanda na.
magsisimula ang inyong ligtas challenge in 3, 2, 1, go! Bes, laban lang, Bes. Oo, Bes. Relax ka lang. Ay, buhay to. Buhay pa tong black, swear. Relax ka lang, relax ka lang. Dandahanin mo. Huwag ka magmadali. Ganito hawak, Bes. Oh. Ganito. Bakla no coaching. May counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax ka lang, Got it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax lang, Got it. Grabe siya, oh. Relax ka lang, Bes. Dahan-dahan lang. Relax ka lang, relax ka lang. Kahit sino manalo sa ating best, okay lang. Relax ka lang. Hindi tayo magkalaban dito, relax ka lang. Sige. Paabutin mo ako ng mga... Sige. Paabutin mo. Wala, dali ka muna, mamawit ako. Ay. Apple, sabi ka sa mo. Wow, ano yung ba? Hindi lang mo mabuti. What? Oh my God, sobrang hirap.
Face off, sina Aura at Jerome, ang nagwagi ay ikaw, Jerome. At may pagkakataon ka pang iligtas ang iyong sarili. Ibig sabihin nito, Aura, isa ka na sa mga nominado sa linggong ito. Tanner, Jinri, magsisimula ang inyong ligtas challenge. Go!
face-off ni Tanner at Jinri, ang nagwagi ay ikaw, Tanner. At haharapin mo si Jerome para sa huling round ng ligtas challenge. Jinri, isa ka rin sa mga nominado sa linggong ito.